iyong Panginoon. at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng mga iskribang dumating mula sa Jerusalem, inaalihan siya ni Beelzebul, ang prinsipe ng mga demonyo. Ito ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Kaya't pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila ang ilang talinhaga. Paano mangyayaring palayasin ni Satanas si Satanas kapag naglaban-laban ang nasasakupan ng iisang kaharian? Hindi mananatili ang kahariang iyon. At kapag naglaban-laban ang magkakasambahay, hindi mananatili ang sambahayang iyon. Gayon din naman kapag naghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili at naglaban-laban ang kanyang nasasakupan, hindi magtatagal at darating ang kanilang wakas. Walang makapapasok sa bahay ng isang taong malakas at makaaagaw ng kanyang ari-arian, maliban gapusin muna niya ang taong iyon. Saka pa lamang niya malolooban ang bahay na iyon. Tandaan ninyo ito, maaaring ipatawad sa mga tao ang lahat ng kasalanan at panlalait nila sa Diyos. Ngunit ang sinumang lumait sa Espiritu Santo ay hindi mapatatawad. Ang kanyang kasalanan ay hindi mapapawi kailanman. Sinabi ito ni Jesus sapagkat sabi ng ilan, inaalihan siya ng masamang espiritu. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo mo na. Magandang mapansin sa ebanghelyo natin na sayang, no? Sayang hindi nila nakita ang paggalaw ng Diyos sa harapan nila. Sayang hindi nila napansin si Jesus. Ang mas binigyan diin nila nung si Jesus ay nagpalaya sa masamang espiritu, anong lumalabas sa bibig nila? Ay inaalihan niya ni Beelzebul. Dahil ang pinangahawakan nila, yung paniniwala nila. Hindi na sila bukas para makita ang paggalaw ng Diyos. Yun nasa isip nila, yun lang yung gusto nilang pairalin. Ganun lang nila gustong makita ang lahat. Ayon sa iniisip nila. At pag may lumabas sa kanilang iniisip o expectation, medyo pangit ang dating sa kanila. Maganda rin tignan sa buhay natin bilang Kristiyano. When things do not go the way that we expect it to be, do we get angry? Or are we open to the leadings of God? Paano ba natin nakikita ang paggalaw ng Diyos sa mga unexpected na nangyayari sa buhay natin? Sa mga pangyayari at karanasan natin na hindi natin lubos akalain. Paano mo nakikita ang paggalaw ng Diyos sa mga ganong klaseng pagkakataon sa buhay mo? Kasi sa ating ebanghelyo, hindi lubos akalain ng mga nakikinig kay Jesus ang nangyayari sa kanila. Pero imbis na makita nila ang paggalaw ng Diyos, ang pumapasok sa isip nila ay negatibo ang tingin nila sa pangyayari na yon. Dahil yun yung kanilang iniisip at inaakala lamang. They are so fixated to what's in their mind that to go beyond, they could no longer understand. Kaya, dahil hindi na maintindihan, hindi na maunawaan, binibigyan na lang ng maling pagkakaunawa at pagkakaintindi. Maganda para sa atin, no, bilang mga Kristiyano, na makita ang paggalaw ng Diyos sa buhay natin. Sana walang sayang na moment sa buhay natin. Sayang dahil hindi napansin ng Diyos.
Sayang dahil hindi nakita ang Diyos. Sana sa buhay din natin, we can always see where God is leading and moving in our lives. Saan gumagalaw ang Diyos? Paano gumagalaw ang Diyos? At sana doon tayo bukas. Hindi lamang sa sarili nating pag-iisip. Hindi lang sa sarili nating kagustuhan. Na yung gusto lang natin ang ipipilit natin. Yung gusto natin lamang ang paspaiiralin natin. Kung hindi natin nakikita ang paggalaw ng Diyos, nagiging matigas ang ulo natin. Sayang. Sayang pag hindi nakikita ang pagkakataon. Sayang dahil hindi nakikitang gumagalaw ang Diyos. Sana sa bawat pagkakataon natin bilang Kristiyano, hindi ho sayang, kundi sulit. Sulit ang paglalakbay natin dahil alam natin kasama natin ang Diyos. Sulit ang bawat pagkakataon natin. Bagamat minsan may mga failures tayo na nararanasan, okay lang. Dahil alam natin, kasama natin ang Diyos sa kabila ng mga tilay, mga setbacks sa buhay natin. Kasama natin ang Diyos, kapiling natin ang Diyos. At sana makita natin ang Diyos sa pang-araw-araw nating buhay. Gumagalaw siya. Minsan hindi lang natin nakikita, pero hingin natin sa biyaya, hingin natin sa misang ito, ang biyaya na makita ang paggalaw ng Diyos sa buhay natin lagi. Hindi lamang nakatuon sa sariling kagustuhan natin, kundi makita ang Diyos na gumagabay sa atin. Amen.